Magandang araw mga bata. Ngayon, sa ating ika-4 na markahan, pag-uusapan natin sa ating araling panlipunan ang ating mga karapatan bilang mamamayang Pilipino. Pero bago lahat, hayaan natin na bigyan natin ng kahulugan ang, ang kahulugan ng karapatan. Okay. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga bagay na ating nakakamtan bilang isang tao at mamamayan upang mamuhay ng masaya at payapa sa pamayanan. Ang karapatan ay pinagkakaloob sa kapwa, sa pamilya, at pamahalaan sa bawat isa. Ano naman ang mamamayan? Ang mamamayan ay miyembro o kasapi ng isang bansa. Bawat pamamayang Pilipino ay kabilang sa mamamayang Pilipino o sa mamamayang kabilang sa mamamayang Pilipino. Ang bawat mamamayan ay may karapatan. Ang mga mamamayan ay malayang makagawa ng mga bagay na gusto niya na hindi makakasama sa kapwa at labag sa batas ng tao at Panginoon. Ang saligang batas. Ang Pilipinas bilang isang demokratikong bansa ay mayroong nakasulat na batas na sinusunod. Ito ang saligang batas. Ang saligang batas ay lipon ng mga nakasulat na batas. Ito ay naglalarawan ng pangunahing katangian ng pamahalaan at simulain bilang isang bansang malaya. Ang saligang batas ay ang pinakamataas na batas sa bansa. Ano nga ba ang ating mga karapatan? Matatagpuan sa saligang batas ang mga karapatan ng batas o mga karapatan ng batas ng mga Pilipino. Ito ay mababasa sa Artikulo 3 ng Saligang Batas ng 1987. Ang mga karapatang ito ay naglalarawan ng kalayaan ng bawat mamamayan na makapamuhay ng masaya at mapayapa. Ang mga karapatan ay tinuturuan tayo kung paano mamuhay ng maayos kasama ang kapwa sa isang pamayanan. Pinoprotektahan at nirerespeto ang karapatan ng bawat isa. Karapatang isilang at mabuhay. Nasa sinapupunan pa lang ng ina ang sanggol ay inaalagaan na ito. Inaalagaan din ang sanggol ng ina matapos na maisilang ito. Ang isang bata ay pinapakain o pinakakain ng sapat at binibigyan ng masustansyang pagkain upang lumaking malakas at malusog. Nagtutulungan ang tatay at nanay sa paglaki ng sanggol. Dinadala ng doktor, dinadala sa doktor ang sanggol kapag may sakit. So bilang isang bata, bilang isang nasa sinapupunan pa lang ang isang bata, ay may karapatan na ito na ipanganak ng malaya o ng malusog. Okay. Bawal pumatay ng tao. So, hindi pwedeng ipalaglag o ipaalis yung baby doon sa tiyan ng nanay kung ayaw niya ito. Kasi labag ito sa kautusan ng tao at ng Panginoon, yung pagpatay ng tao. Ayon sa batas, pinaparusahan ang sinumang napatunayang nagkasala sa pagpatay ng kapwa. Karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Lahat tayo ay pantay-pantay sa ilalim ng batas. Bawat isa ay pantay-pantay kapag ipinatupad ang batas. Mahirap man o mayaman, maging lalaki ka man o babae, matanda o bata ka man, Kristiyano o Muslim,
ka man ay saklaw sa lahat ng batas. Kung ano man ang estado ng iyong buhay, ikaw man ay kilala o hindi kilala, pantay-pantay ang pagpapataw ng batas sa lahat. Karapatan sa pagboto. Tinuturuan tayo sa paaralan ng tamang pagboto. Pumipili tayo ng mga leader na mamumuno sa ating klase. Ang bawat isa ay may karapatang bumoto. Pagsapit ng 18 taong gulang, upang maging kwalipikadong botante ay kinakailangan na nakarehistro ang pangalan sa Commission on Election o COMELEC. Ang mga ibinutong kandidato sa posisyon ay kinakailangan na gampanan ang tungkulin ng kanilang ipinangako sa mamamayan. Kailangan niyang gampanan ng tapat ang sinumang tungkulin para sa mamamayan at bayan. Ang bawat isa ay may karapatang bumoto. Yan. Karapatan sa pananalita. Karapatan sa pananalita ay nakapaloob sa saligang batas. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring parusahan ang sino mang kung siya ay naglalahad ng kanyang nais sa maayos at mahinahong paraan. Ayan. So kung hindi tama yung iyong pananalita, maaari kang parusahan. Ang bawat isa ay maaari magsalita kung siya ay naapi. Maaari rin nating punahin ang mga opisyal na pamahalaan na hindi ginagampanan ng maayos ang tungkulin na dapat niyang gampanan. Mahalaga ang katotohanan sa pagpapahayag. Ang sinuman na hindi nagsasabi ng totoo sa kapwa ay may kaparusahan din. Ang paninira sa kapwa ay hindi pinapayagan ng batas. Karapatan sa pamamahayag. Ang karapatan sa pamamahayag ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na maipaalam niya ang kanyang mga opinyon sa mga tao sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang ating mga opinyon ay maaari nating ilathala sa pahayagan at mga aklat. Maaari rin itong mapakinabangan sa radyo at mapanood sa telebisyon at mga pelikula. Subalit, may pananagutan din tayo sa ating inilalathala. Ipinagbabawal ang paglalathala ng mga larawang pornografiya o malalaswa. Ang mga ito ay nakakasira sa reputasyon ng tao. Bukod dito, isa itong paglabag sa karapatan ng iba. Ang mali at mapanirang lathala na walang basihan ay may karapatang parusa. Okay. Ang mga mamamayan ay isang demokratikong bansa. Maaaring magpulong at magtipon-tipon. Hindi rin ipinagbabawal ng pamahalaan ang pagbuo ng samahan o pagsali at pagpapamiyembro sa mga sasamahang may magandang layunin. Sa paaralan ay may mga samahan na makakatulong sa paghubog ng ating kakayahan. Sa pamamagitan ng pagtitipon ay naipapaalam din sa kinauukulan ang mga hinaing at damdamin ng bawat isa. Ang anumang hindi pagkakasundo at alitan ay maaaring maayos sa pamamagitan ng tamang pag-uusap at pag-uugnayan. Kalayaan sa pagpili ng relihiyon. Nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas na bawal sa pamahalaan na suportahan ang anumang relihiyon. Ipinagbabawal sa pamahalaan na panghimasukan ang
pananampalataya at pagpili ng relihiyon ng bawat isa. Sa pinapasukang trabaho ay pantay-pantay maging anuman ang relihiyon ng kanyang kinaaniban. Ang mga Pilipino ay malayang makapagpahayag ng kanyang pananampalataya na hindi lumalabag sa anumang batas. Sa kasalukuyan ay maraming relihiyon na pagpipilian ang mga Pilipino tulad ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, Sabatista, Islam, Jehovah's Witness at marami pang iba. Ang ating pamahalaan ay bawal magtakda ng isang relihiyon na susundin ng mga Pilipino. Ito ay labag sa saligang batas. Karapatan sa paninirahan. Ang pagpili sa lugar na nais mong tirahan ay iyong karapatan bilang Pilipino. Karapatan nating pumili ng tirahan o matitirahan. Maaari nating libutin ang buong bansa at magtungo sa ibang lugar, subalit may kalakip itong tungkulin na dapat sundin. Pinahihintulutan ang bawat isa na manirahan sa kung saan ang nais tirahan. Ang mahalaga ay hindi siya lumalabag sa batas at hindi sagabal ang kaayusan ng isang lugar. Karapatan sa edukasyon. Ginagarantiyahan ng isang demokratikong bansa ang pantay na oportunidad na makapag-aral ang bawat mamamayang Pilipino. Anuman ang kalagayan sa buhay, mahirap o mayaman, bata o matanda, babae o lalaki, ay may karapatang magkaroon ng edukasyon. Sa Pilipinas, libre ang pag-aaral sa mababa at mataas na paaralan sa mga pampublikong paaralan. Lahat ng magulang ay kinakailangang papasukin ang kanilang mga anak sa paaralan. Tungkulin ng magulang o tungkulin ng mga magulang na pag-aralin ang mga anak upang magkaroon ng edukasyon at malinang ang mga kasanayan upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Ang edukasyon ay sandata ng bawat isa tungo sa magandang kinabukasan. Karapatan sa paghahanap buhay. Sa isang demokratikong bansa, ang bawat isa ay may karapatang magtayo ng negosyo at maghanap ng trabaho upang mabuhay. Sa kasalukuyan, maraming hanap buhay o trabaho ang maaaring pasukan ng mga Pilipino upang kumita. Ilan sa mga ito ang pagtitinda ng tingian, pagtitinda ng lutong ulam, mga damit, paghahayupan, paghahalamanan, pagiging empleyado sa mga tanggapan at marami pang iba. May mga pribato at pampublikong kumpanya na handang tumanggap ng mga kwalipikadong empleyado rito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ngayon naman, talakayin natin ang karapatan ng mga kabataan. Deklarasyon ng mga karapatan ng kabataan o ito ay tinatawag na Declaration of the Rights of Children ng 1990. Una, karapatang maging malaya. Ang bawat bata ay may karapatan na maging malaya sa pagpapahayag ng kanyang damdamin o kanyang mga naisin. Pangalawa, karapatang mapaunlad ang angking talento at kakayahan. Ang bawat bata ay maaaring mapaunlad niya o may kalayaan siya o karapatang mapaunlad ang kanyang mga talento, maging ito man ay sa pag-awit, pagsayaw o pagguhit. Karapatan sa edukasyon. Ang bawat bata ay may karapatan na pumasok sa paaralan upang mahasa o malinang ang kanyang pag-iisip. Karapatang lumaki ng may magandang asal at gawi.
Ang bawat bata ay may karapatang matuto ng mga magagandang asal at magagandang gawain. Karapatang makapaglaro. Ang bawat bata ay may karapatang makapaglaro sa kanyang kabataan. Karapatang pagkaroon ng sapat na pagkain, damit at tirahan. Ito ang karapatan ng bata na ibinibigay ng magulang para matugunan ang kanyang pangangailangang pisikal. Karapatang maging malusog at masaya. Number 8, karapatang protektahan laban sa pang-aabuso, pagpapabaya at kaharasan. Ang bawat bata ay pinoprotektahan ng ating gobyerno sa kabila ng pag-aabuso at pagpapabaya at kaharasan. Number 9, karapatang lumaki sa kapaligirang may pagmamahal, seguridad, pag-aaruga at suporta ng magulang. Mga yan ay mga karapatan ng bata. Sa susunod nating pag-aaral, aalimin naman natin ang tungkulin ng isang mamamayan.